Boss, itong battery na to, pinapacharge lang sa akin ng customer. Pero, nang itis ko gamit ang battery analyzer, nagulat ako sa resulta. Tanong, kailangan pa ba talagang i-charge o sayang lang ang pera? Panoorin nyo hanggang dulo. Magandang araw mga boss. Welcome ulit sa channel. Ako si Kuya RM, tip ni Kuya RM. At sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang tamang paraan ng pag-check ng battery bago tayo mag-charge o mag-recommend ng replacement. So ito po ang battery natin ngayon. Ayan po. Firepower po ang brand sa battery nito. 2 mAh po ang size sa battery nito. Ito ay 50 to 60 ampere hour, 12 volts, maintenance-free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na tutubigan pa kasi ang battery na ito ay ready to use, maintenance-free, disposable. At once na ma-meet ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, papalitan na ng panibagong battery. So, ayan po. Sabi ng customer, boss, pa-charge lang para mahina na. Pero hindi muna tayo basta magcha-charge. Test muna bago desisyon. So ayan po ang itsura ng 2SM battery. So ngayon, ititest na natin gamit ang ating battery analyzer. Ito po. Yan. So kakabit lamang natin dito sa positive. Yan. At sa negative. So ayan. As you can see mga boss, mga ma'am, sir, 12.53 volts o 12.5 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So, kung tutuusin, may karga pa po yan, nasa tamang charge pa po yan. So, atin ang titingnan ang kanyang CCA, SOH at SOC. So, okay lang tayo. Battery test, regular flooded, CCA. So, nakasit na siya sa 200A. Ibig sabihin ng 200A ay 200 amperes po yan. Kasi ang capacity sa battery na ito ay around 400 CCA. Kasi 2SM lang po siya. So, ayan. So, okay na po yan. Sapat na yan. So, testing na lang natin. So, ayan, testing. So, titigan ng mabuti. Huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Good battery, 325 CCA, 12.52 volts or 12.5 volts. SOH, state of health, 100%. SOC, state of charge, 86%. Ang R, internal resistance, 9.22 milliohm. So, status ng battery ay good battery. So, green na green ang light indicator ng ating battery analyzer. So, nagpapahiwatig na goods talaga ang battery nito. So, ulitin ko mga boss, mga ma'am, sir, mga katip ni Kuya RM. Ito ang lumabas sa battery analyzer natin. CCA niya ay 325 CCA. Ang voltage niya ay ito po, 12.52 volts. Ang SOH, ito po, state of health ay 100%. Ang SOC, ito po, state of charge, 86%. Ang resistance ay 9.22 milliohm. So, good battery. So, meaning nito mga boss, good battery, mataas pa ang health, hindi pa hirap mag-crank, hindi pa kailangan palitan. Ayan po. So, titigan nyo na mabuti. So, i-screenshot nyo para may idea kayo na ganyan kalakas ang battery. So, ang tanong ng karamihan, boss, kapag ganyan na may karga pa ang battery, pwede pa rin po ba i-charge? So, ang sagot ko dyan ay pwede pa po. Kung gusto nyo pang dagdagan ito, kasi 12.5 volts pa naman siya, hindi pa naman siya 12.6 volts. Kasi ang standard na voltage sa battery bago masabing full charge ay 12.6 volts. So, ito 12.5 volts. So, kulang lamang ito ng 0.1 para magiging full charge, para magiging 12.6 volts. So ito, hindi po masama na dagdagan natin i-charge nyo sa battery charger para umabot na ng 12.6. Mas maganda, 12.8 volts. O kung galing sa charger, kabubunot nyo lang, mainit-init pa, 13 volts po talaga yon. Actually, nasa 13.3
13.7, mga gayaan. O 14 volts pa nga yung iba eh. Pero pag lumamig na po yun, dapat hindi siya bababa sa 12.6. Kasi pag once bumaba sa 12.6 mahigit, nasa 12 volts na lang, 11 volts na lang, 10 volts na lang, positive po na sira na ang battery kapag ganun ang reading ng voltahe niya. Pero kapag ka mananatili sa ganito, 12.5 or 12.6 to 12.8 volts, so malakas pa rin po ang battery. So goods na goods ang ating battery. So sana maliwanag po sa ating lahat ha. So tanggalin na po natin. So mga boss, dito nagkakamali ang marami. Kapag naramdaman lang na mahina, charge agad o palit agad. Pero ang totoo, hindi lahat ng battery na pinapacharge ay low health. Hindi lahat ng 12.5 volts ay patay na. Ang importante, yung tinatawag na SOH, state of health at resistance. Hindi lang voltahe tayo magbibis. So sana maliwanag po. So ang tanong ng karamihan, kailan ba dapat i-charge ang battery? So mga boss, dapat lang mag-charge kung mababa na ang SOC. Below 70% na lang. At okay pa ang SOH. Ibig sabihin ng SOH, state of health. Walang abnormal na resistance. Sa battery na to, SOC niya, state of charge ay 88% pa naman. So technically, optional lang na pwede nyo i-charge ito. So sana maliwanag po. So advice ko lang mga boss sa mga car owners o sa mga kapwa ko technicians o sa mga marurunong na o sa mga nagmamagaling, huwag agad maniwala na mahina na. Magpa-test muna bago gumastos. Sa kapwa technician naman, test muna bago charge. Honest assessment build trust. Hindi lahat ng kita ay dapat pilitin. So narinig nyo po yun, sinabi ko. Ulitin ko lang, hindi lahat ng kita ay dapat pilitin. So ano ang conclusion dito mga boss? Sa case na to mga boss, good battery pa talaga ang 2SMA firepower na battery. So di na natin kailangan na bubuksan itong kanyang sticker kasi may 6 niya na takip. So ibig sabihin may 6 din niya na butas. Di natin kailangan kasi kita naman sa ating battery analyzer na good health pa siya, wala pang sirang butas. So, bubuksan lang natin yan kung kahina-hinala na nasa 11 volts na lang ang voltahe ng battery. So kailangan natin i-check yan. O di kaya 10 volts na lang, kailangan natin buksan to para i-check kung may problema na ang specific gravity ng battery, yung tubig baga. So kung may natutunan kayo, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-comment kung gusto nyo pa ng ganitong real test. So yun lang mga boss, ang salamat sa panonood. Bye.